Yung nasa sako na yan ay dumi ng kambing at inilagay dyan sa sako. Bali 8 buwan na ngayon at iyan po ay bukod sa nasa sako, nasa ano po yan, tinabunan ng mga dahon ng saging, kung ano-anong itinabon dyan, lupa. Ngayon tinanggal ko na at i-check ko kung ano na itsura dahil gagawin kong starter sa pagtatanim ng aking mga gulay. Kasi bala kong itanim ay kamatis, so bubuksan ko na po. Pasensya na sa ingay ng aking mga gwardiya kasi tuwing may tao dumatahol sila, so buksan na natin para makita kung anong itsura. Ibubuhos na natin. Wow, bulok na bulok na. So compost na talaga. Tingnan natin. Okay. Ngayon, mayroon tayong balat ng itlog. Ito po. Hindi ko alam kung gaano karami yan. Mabigat din kahit na balat ng itlog yan. Stop. Ang ingay ng mga alaga. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng ano rito, mga kalahati ng bag para yung iba magamit natin sa paggawa ng iba pang organic. So iiwan ko itong kalahati. Ngayon ang gagawin natin ay dudurugin natin ng pinong-pino. Kasi kung may blender sana, maganda kung i-blender. So babayuhin sana. Okay lang naman kasi mabubulok din yan. Yan. Dati sa kanong nasa Canada ako, ganito rin ang ginagawa ko. 25 years na akong naggagarden. Hindi lang pala kasi 28 years ako sa Canada, mag 29. Pagdating ko doon sa Canada, galing dito sa Pilipinas, 1 taon ko pa lang doon, nagtanim na agad ako. Nilagay ko sa mga bin, timba. Nasa ano kami noon, nasa
16th floor na apartment. So successful naman ang gardening ko doon. So matagal ko na pong ginagawa ito, yung organic gardening. Ang tinatanim ko doon, sari-sari din, may kamatis, talong, talbos ng kamuti, saka yung mga kitchen recycle namin, hindi ko tinatapon lahat. Mayroon akong bin na nagkakalaman ng 80 litro. Nasa rooftop lang siya, ay nasa terrace. Ganun ang ginagawa ko. Saka doon, hindi na ako nagpupunla ng mga seeds kasi may mabibili na ililipat tanim na lang. So ganito ang gawin natin, ihalo natin yan. At meron pa tayo idadagdag pala. Itong dahon ng malunggay, ihahalo na natin. Kung may balat ng saging sana, mas okay. Ito gagamitin ko sa ito yung gagawin kong liquid fertilizer to. So ang gawin natin, yung dahon lang ang kukunin natin. Itong dahon ng marunggay, mataas ang binibigay niyang nitrogen. Kumbaga yung tinatawag na kompleto siya, parang triple 14 siya. Yung NPK na ang content niya na tinatawag, yung nitrogen, phosphorus and potassium. Pero ito hindi ko agad gagamitin ngayon. Ibibilad ko sa araw ng isang araw. Huwag sanang umulan para yung ibang mikrobyo o bakterya na andiyan dyan, ibig sabihin good bacteria yan, friendly bacteria, para katulad yan may mga ilang mga worms. Yung worm na earthworm okay. So ayan po, so pasisingawin ko dyan ng isang araw bago gamitin. So ililipat ko mamaya doon sa may araw. Nasa lilim ako ng punong mangga. Nasa inyo yan kung gusto nyong gumamit ng glove. Kung ayaw nyo, pwede rin. Ako ay gagawa ng liquid fertilizer. So ito po ang isa sa sangkap natin sa paggawa ng liquid fertilizer. Ito malunggay. Binukod ko na yung mura kasi pwede magandang panggulay, pang tinula, ganyan. Ito naman yung medyo magulang ng konti, pero pwede pang igulay, ang bawasan natin. So iyan po, ito ang gagawin nating liquid fertilizer. Isang sangkap yan sa liquid fertilizer. So ang gagawin po natin dito alisin natin sa dahon. Ito nga palang tubig ay rainwater yan po yan.
medyo lamasin ng konti para yung katas niya madaling makuha. Parang buburuhin siya baga. Tapos kung ano man yung mga waste material sa ating garden, yung mga waste yard material, gamitin natin. Kahit na yung mga damong binubunot natin, ilagay natin. Ito pa yung malunggay. Yan. Tapos yung mga nasirang papaya, kasi nga umulan ng malakas, yung gawa ng bagyo, so kailangan din natin yan. Yan po. Kaya hindi na pwedeng gulayin dahil nalanta. Yan po, hiwain ko na lang yan. Kung ano yung mga nakukuha nating yung matured na dahon o tuyong dahon sa ating garden, gamitin din natin. Maganda nga kung tatagta rin ito eh, pero okay lang yan. Ngayon, ang kulang dito yung banana peel, yung balat ng saging. Pero bawiin na lang natin sa dahon ng malunggay at saka itlog. Basta kung ano man yung dahon na pwede nating mga tinanggal natin sa ating halaman, lalo na pag nagpupuron tayo, yung nagbabawas tayo ng dahon, sanga, magagamit po natin yan. Lalo na yung mga dahon na madaling mabulok, gaya ng talbos ng kamuti, dahon ng pitsay, basta yung mga leafy vegetables. Ngayon hindi ko pa uubusin kasi mayroon, ididirekta ko itong durog na durog sa aking iba pang halaman. Yan, lamasin natin. Yan po ay rainwater. At ito po ay ibabad natin ng buong gabi. Bukas pwede na nating gamitin ang liquid na ito. So yan po, kung may makuha pa akong ibang mga dahon-dahon, idadagdag ko rito. Tapos iyan po ay tatakpan natin. So aalisin ko na ito. At iyan ay ibibilad ko sa araw. So ayan po, sana huwag umulan. Hindi bali, kung uulan tatakpan ko na lang. Ngayon ang i-share ko pang iba ay itong ating malunggay. Ito po, marami akong malunggay. Ayan o,
Yan, bale 3 puno ito, doon sa likod 2, tapos ayan pa. So gawa nung dumaan tag-ulan, medyo nagyelo ang mga dahon at nalalaglag dito sa aking garden. So which is good for me. Ayan po. Kaya magmula nung may malunggay dito, non-stop naman ang mga dahon na nalalaglag pagka magulang na dahil hindi namin maigulay lahat. So ayan po, nagkalat. Ayan. So tinakita nyo yan, ang gaganda ng aking talong. Ayan. Bukod dito sa malunggay na ito, nagagawa naming tea. Pati yung itong tangkay, ito pinuputol ng ganito, isinasama sa paggawa ng tea. Kung hindi naman magawang tea, ay abono pa rin yan. Ayun, ang ginagawa ko, pag marami akong mga imbak na mga dahon, lalo na yung dahon ng ampalaya, marami, ay mayroon din akong compost, yung compost pit. So ang sukat ng compost pit ko 1.5 meter wide, tapos ang lalim 1.5 din. So in 1 year or 10 months puno na yun. So hindi ako mauubusan ng imbak na compost. So hindi ko na kailangan gumamit ng mga commercial na fertilizer gaya ng mga urea 1620, triple 14, hindi ko na kailangan. So ayan, ang dami na akong nailagay dito na goat manure, compost. Siguro kung pagsamasamahin ko ito, kasi nasa almost 1 feet na ang naitambak ko dyan, ay mahaba ito hanggang doon. So napakarami na naitambak ko dyan mula nung dumating ako rito sa Pilipinas. So yan lang muna. Abangan na lang ang susunod na video sa kung paano natin gagamitin itong ating inire-reading compost na pagtatamnan ko ng kamatis. So abangan na lang po. Kung nag-enjoy kayo sa aking pinakitang medyo may kahabaan na video, ay huwag kalilimutang mag-comments down below. And if you are new to my channel, so please don't forget to click the subscriber button and notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong mga video. Bye bye na po.